Sabi nga nung kawikaang English, you are the master of your faith, you are the captain of your soul. Wala sa Biblia yon na nakasulat na ang buhay natin sa libro, parang meron ng script. Kung ano lang yung sabihin ng director, yan sasabihin. Hindi ganun, hindi totoo yun. Totally, meron tayong tinatawag na free will. Free will tayo. Nasa Biblia. 30:19 ng Deuteronomio. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Pwede ka mamili. Ang langit at ang lupa, ang saksi ko sa'yo na dalawa sa harap mo, isang buhay, yung isang panig kamatayan, yung isang panig pagpapala, yung isang panig sumpa. Kaya sabi ng Diyos, kaya't piliin mo ang buhay. So meron tayong karapatang mamili. Pero ang rekomendasyon ng Diyos, piliin mo yung nasa kanan, yung buhay, yung pagpapala. Kaso meron tao. Kaya nga sumama ang pinili, yung kaliwa, yung sumpa, yung kamatayan. Kaya maliwanag dyan sa talata na yan, hindi tayo artista. Sabi nga nung kawikaang English, natatandaan ko nung grade 4 ako. You are the master of your faith. You are the captain of your soul. Sabi nung kawikaang narinig ko sa school. Yun din lang sabi sa pasyon. Sabi sa pasyon, gayon nga nitong araw, hanggang ika'y nabubuhay. Usang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Itong pasyon, kinopya ito ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia. Ginawang parang patula, kinakanta naman ng mga Katoliko pag mahal na araw. Sabi sa pasyon, at dilingan, magwiwi ka, ang Diyos po, ong dakila, totoong mapapabaya, matuwid ka, matmalisya, ay araw mong alibhasa. Subalit ka pag nalago, hiningang luhang marupok ng katawan mong mairo. Ang araw mo'y matatapos, ang iirang sa Diyos. May free will ka mamimili ka Hindi nga magwiwi ka, ang Diyos po ang dakila. Hindi naman pag gumawa ka ng masama, makakarinig ka na ng kulog. Tapos magsasalita sa iyo ang Diyos na mabingi-bingi ka. Walang ganun. Pababayaan ka lang ng Diyos mamili. Kaya pagdating ng araw ng paghuhukom, lahat ng ginawa mo na ayon sa iyong kalooban, sumunod ka sa Diyos o hindi ka sumunod, nakalista na yon, araw-araw nililista yon. Yun ang magiging batayan para ikaw ay hatulan kung maliligtas ka o hindi. 20:12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay
malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. May mga aklat ang Diyos na sinasabi rito. Merong isang aklat ng buhay, tapos may mga aklat na magiging basihan ng paghatol. Kung ano yung ginawa mo, ibabatay doon sa mga aklat. Yung mga aklat na yun ang mga aklat ng Biblia. Sa mga aklat ng Biblia, ibabatay kung ano ba sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Nakita doon sa aklat ng buhay mo, 1939, nangalunya ka. Tapos, 1942, nangalunya ka uli. 1949, nangalunya ka uli. 1960, nangalunya ka uli. Aba, 1980 na, nangangalunya ka pa rin. Nakawalo ka na. 1990, nangangalunya pa rin. Aba, 2018 80 anyos na nangangalunya pa rin. Bubuksan ngayon yun lahat nung nakasulat dun sa aklat ng buhay. Ibabatay ngayon dun sa aklat na siyang Biblia kung ano ang hatol sa'yo. Yun ang nakasulat. Hindi nakasulat na kung ano mangyayari sa'yo, kundi nakasulat kung ano ang mga ginawa mo, tapos titimbangin sa araw ng paghukom yung mga nakasulat dun sa aklat ng buhay mo, na kung ano-ano ba ang mga pinaggagawa mo, ibabatay sa salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang pagbabatayan ng hatol. Ecclesiastes 12, 13, 14, pakinggan mo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Pati yung mga itinago nating bagay sa buhay, hindi natin ipinamalay, mayroong mga nakatago tayong gawang mali, mga misdeeds. Dadalhin ng Diyos yun sa kahatulan. Pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito'y masama. Yun ang nakasulat, kapatid. Hindi totoo na para ka nalang puppet na